Happy midweek po sa lahat. Kumusta na ang inyong kalahating sanlinggo? Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Levitico. Nakikita po natin ang mga tuntunin at batas ng Panginoon at mga tagubilin. Sana'y samahan po ninyo ako ngayong gabi at sa ating pasimula tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa pagkakataon na pinagkakaloob niyo sa amin, sa karunungan na hinihiling namin sa inyo na pinagkakaloob niyo sa amin. Buhay at kalakasan, kalusugan, kagalingan sa aming pangangatawan. At sa pang-espiritual na kalagayan na kami po inyong minamahal sapagkat binigyan niyo po kami ng mga pagkakataon tulad nito na mapag-aralan ng panukala ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo, Ama, at sana po sa gabing ito ay samahan muli kami ng Banal na Espiritu upang ang aming babasahin ay maunawaan po namin. Bantayan din nawa kami muli ng inyong malalakas at pagagaling na anghel habang kami po ay nagbabasa. Salamat po sa pakikinig at pagtugon nyo sa aming mga panalangin. Pagpalain nawa po nyo kami at ang mga taong makikinig, manonood sa araw na ito. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Simulan na po natin. Levitico 16:1 hanggang 34. Pagkamatay ng dalawang anak na lalaki ni Aaron, nang siya'y maghandog sa Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa kapatid mo si Aaron na huwag siyang papasok sa pinakabanal na lugar sa kabila ng tabing na sa anumang oras na naisin niya. Kapag ginawa niya iyon, mamamatay siya. Sapagkat doon ako magpapakita ng anyong ulap sa itaas ng takip ng kahon ng kasunduan. Ito ang utos ng Panginoon na gagawin ni Aaron sa araw na papasok siya sa pinakabanal na lugar. Magdadala siya ng batang toro bilang handog sa paglilinis ng lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Kinakailangang maligo muna siya at pagkatapos isuot niya ang kanyang damit, pampari na purong linen, pang-ilalim na damit na tatakip sa kanyang kahubaran, ang kanyang sinturon, ang turban na linen, at ang kanyang panlabas na damit. Ang mamamayan ng Israel ay magbibigay sa kanya ng 2 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at 1 lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Ihahandog ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis para maging malinis siya at ang sambahayan niya. Pagkatapos kukunin niya ang 2 kambing at dadalhin din niya sa presensya ng Panginoon malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. At sa pamamagitan ng palabunutan, pipiliin niya kung alin sa 2 kambing ang para sa Panginoon at para kay Azazel. Ang kambing na nabunot sa pamamagitan ng palabunutan na para sa Panginoon ay ang ihahandog niya bilang handog sa paglilinis. Pero ang kambing na nabunot para kay Azazel, ang ihahandog niyang buhay sa Panginoon at sa kanya ito pakakawalan sa ilang para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Papatayin ni Aaron ang batang toro bilang handog ng paglilinis para sa kanyang sarili at sa sambahayan niya. Pagkatapos, kukuha siya ng lalagyan ng insenso at pupunuin niya ng baga galing sa altar na nasa loob ng tolda at kukuha rin siya ng 2 dakot ng mabangong insenso na pinong-pino at dadalhin niya sa loob ng pinakabanal na lugar. Doon sa presensya ng Panginoon ilalagay niya ang insenso sa apoy at ang usok nito ay papailan lang sa palibot ng takip ng kahon ng kasunduan kaya hindi siya mamamatay. Kukuha rin siya ng dugo ng batang toro at tatayo sa harapan ng kahong kasunduan at na nakaharap sa silangan. At sa pamamagitan ng mga daliri niya, iwiwisik niya ang dugo sa takip ng 7 beses. Papatayin din niya ang kambing bilang handog sa paglilinis para sa mga tao.
Dadalhin din niya ang dugo sa pinakabanal na lugar at iwiwisik sa takip ng kahon ang kasunduan tulad ng kanyang ginawa sa dugo ng batang toro. Ganito ang paraan na gagawin ni Aaron para luminis ang pinakabanal na lugar dahil sa karumihan ng mga taga-Israel at sa kanilang mga kasalanan at pagsuway. Ito ang gagawin din ni Aaron sa lahat ng bahagi ng tolda na nasa gitna ng maruming taga-Israel. Walang sino mang mananatili sa loob ng tolda sa oras na pumasok si Aaron sa loob ng pinakabanal na lugar hanggang siya ay lumabas. Pagkatapos niyang magawa ang seremonya para matubos siya, ang sambayanan niya at ang lahat ng taga-Israel, saka siya lalabas mula sa pinakabanal na lugar. At pupunta siya sa altar malapit sa may pintuan ng tolda. Kukuha siya ng dugo ng baka at ng kambing na inihandog at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar para iyon ay linisin. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, iwiwisik niya ang 7 beses ang natirang dugo sa altar para ito'y ihandog sa Panginoon at upang ito'y linisin sa karumihan dahil sa kasalanan ng mga taga-Israel. Pagkatapos, magagawa ni Aaron ang paglilinis sa pinakabanal na lugar at sa iba pang bahagi ng tolda pati na ang altar. Dadalhin niya sa gitna ang buhay na kambing. Ipapatong niya ang 2 kamay niya sa ulo ng kambing at ipapahayag ang lahat ng mga kasalanan at pagsuway ng mga taga-Israel. Sa ganitong paraan, malilipat ang kanilang mga kasalanan sa ulo ng kambing. Pagkatapos ibibigay ni Aaron ang kambing sa taong namamahalang mapagkawala nito roon sa ilang. Kaya dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasalanan ng mga taga-Israel doon sa ilang. Pagkatapos papasok si Aaron sa tolda at huhubarin niya ang kanyang damit bilang punong pari na kanyang isinuot bago siya pumasok sa pinakabanal na lugar at iiwan niya iyon doon. Maliligo siya sa banal na lugar doon sa tolda at sa kanya isusuot ang pangkaraniwan niyang damit. Pagkatapos lalabas siya at ihahandog ang 2 handog na sinusunog para mapatawad ang kanyang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng mga taga-Israel. Susunugin din niya sa altar ang mga taba ng hayop na inilagay bilang handog sa paglilinis. Ang taong nagpakawala ng kambing sa ilang para kay Azazel ay kinakailangan maglaba ng kanyang damit at maligo bago siya bumalik sa kampo. Ang mga natirang bahagi ng baka at kambing na ang dugo ay dinala sa pinakabanal na lugar para sa paglilinis ng kanilang dalhin sa labas ng kampo at sunugin. At ang mga taong magsusunog nito ay kinakailangan maglaba rin ng kanilang mga damit at maligo bago sila bumalik sa kampo. Ito naman ang tuntuning dapat gawin ng mga katutubong Israel at mga dayuhang naninirahan kasama nila. At ito ang dapat sundin magpakailanman sa 10 araw na 7 buwan. Dapat silang mag-ayuno at huwag magtrabaho katulad ng araw ng pamamahinga, sapagkat sa araw na iyon gagawin ang seremonyang ng pagtubo sa kanilang mga kasalanan para sila'y maging malinis sa presensya ng Panginoon. Sa mga susunod na salinlahi, ang paring napili at ordinahan upang pumalit sa kanyang ama bilang punong pari ang siyang gagawa ng seremonyang ito. Isusuot niya ang kanyang damit bilang punong pari at gagawin niya ang seremonya ng paglilinis sa pinakabanal na lugar ng iba pang bahagi ng tolda, pati na ang altar ng mga pari at ng mga mamamayan ng Israel. Kinakailangan sundin nila ang mga tuntuning ito magpakailanman at ito'y gagawin nila minsan sa 1 taon at ginawa ito ayon sa utos ng Panginoon ni Moises. Nakita po natin mga kapatid ang batas at tuntunin ng Panginoon. Ang mga tagubilin niya. Kung mapapansin nyo, ito'y organize po. Hindi basta-basta utos, bilin. Marami po siyang ginagawa na ito ay
hindi natin maari sabihin na ang Diyos ay palautos. Ito'y may tuntunin at may roong panukala. Maraming salamat po sa pakikisama niyo sa gabing ito sa ating pagbabasa. At sana po ay marami tayong tutunan sa mga nabasa natin. Sa pagtatapos tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa katinuhan, karunungan, kaalaman, pangunawa na binigay niyo sa amin sa gabing ito habang kami nagbabasa. Pagpalain nawa po niyo ang bawat isa sa amin, ang mga sumama sa amin na nakinig ngayong gabi, nanood, at patuloy na sumusubaybay sa pagbabasa sa inyong banal na aklat. Ama, humihiling din po kami sa inyo ng patuloy na paggabay sa amin habang tinatayo po ang bagong balasing Seventh-day Adventist Church na sana po ay pagkalooban pa kami ng maraming biyaya at pagpapalang matatanggap sa gagamitin yung mga tao na magpapatuloy na mag-abot para matapos ang gusaling ito. Alam po namin na patuloy kayong nagpo-provide. Gumagamit kayo ng tao, ng mga bayan nyo na may paabot ang inyong biyaya at pagpapala. Patuloy kami humihiling sa inyo, Ama, ng paggabay sa aming mga kalusugan, kagalingan sa loob para kalahati sa linggo. At nawa ay samahan kami palagi na inyong malalakas at pagaling na anghel sa tagubilin niyo sa kanila na kami bantayan. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po hanggang sa darating na Biyernes. Samahan po muli kami. Happy Midweek.